Si Jinbei ay isang Diyos noong kanyang nakaraang buhay, ngunit napilitan siyang muling isilang 100 taon sa hinaharap. Sa kanyang bagong buhay, hindi niya alam ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan at ang tanging alam niya lang ay siya ang anak ni Genjuro, ang pinakamalakas na samurai sa mundo. Subalit palaging itinuturing na mahina si Jinbei at isang araw, tinulungan ni Jinbei ang kanyang ama sa isang escort mission, kaso lang inatake ng higanteng insekto ang anak ng kanilang master. Sinubukan ni Jinbei na protektahan siya, ngunit kulang siya sa lakas at tapang para gawin ito, nagsimula siyang umiyak at manginig at hindi makagalaw. Sa kabila nito, nagawa ng kanyang ama na iligtas sila, pero nabasa na sa ihi ang pantalon ng anak ng Panginoon. Bilang kapalit sa kahihiyan na idinulot ni Jinbei, nawala ang paa ng kanyang ama. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga insekto, umaatake at pumapatay ng mga tao at para mapigilan ito, binuo ng mga Panginoon ang Insect Magistrates, isang espesyal na grupo ng malalakas na mandirigma para mapuksa ang mga malalaki at mapanganib na mga insekto. Tinawag ng grupo ang ama ni Jinbei para sumali sa kanila sa lungsod ng Edo, pero matapos mawalan ng isang paa, hindi na siya malakas tulad ng dati. Upang magsisi sa kanyang pagkakamali at mapatunayan ang kanyang halaga, nagpasya si Jinbei na maging mas malakas na samurai. Gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang ama at protektahan ang mga tao tulad ng ginagawa ng kanyang ama, sa malaking layunin na ito sa kanyang puso, pinalitan ni Jinbei ang kanyang ama at naglakbay sa Edo na umaasang makasali sa Insect Magistrates. Subalit, sa kanyang paglalakbay naligaw siya habang hinahanap ang headquarters nito, buti na lang, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Oharu na tumulong sa kanya na mahanap ang daan. Biglang narinig nila ang isang lalaki na sumisigaw, kinakain siya ng isang higanteng gagamba, ang parehong uri ng insekto na nagdulot sa kanyang ama na mawalan ng paa. Kaso iba na ngayon si Jinbei, hindi na siya ang mahina at natatakot na batang lalaki, siya na ngayon ay isang matapang na samurai. Sinubukan niyang harapin ito, kaso lang masyadong malakas ang gagamba at tinulak siya palayo, pero determinado si Jinbei na hindi sumuko. Tumayo siya at dumiretso. Tinamaan niya ang gagamba at napilitan itong bitawan ang lalaki, pero tinulak siya pabalik. Tumakas ang gagamba at bago siya makahabol, lumapit sa kanya si Katori ang commander ng Insect Magistrates. Nakita niya ang matapang na pagharap ni Jinbei sa gagamba pero binabalaan siya na haharapin ng kanyang grupo ang insekto. Ipinaliwanag ni Jinbei kay Katori kung bakit siya nandoon at tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama at doon, biglang narinig nila ang hiyaw ni Oharu. Bumalik ang malaking gagamba at inatake si Oharu, di na siya nagsayang pa ng panahon, tumakbo siya para sagipin ito at naalala niya ang sinabi ni Oharu na 10 taon na ang nakalipas, nawala ang kanyang mga magulang dahil sa mga insekto. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang parehong kapalaran, kaya sinundan niya ang malaking nakakatakot na gagamba sa isang lumang walang laman na gusali at nagawang pigilan ito bago makain si Oharu. Ginawa ni Jinbei ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ang gagamba gamit ang kanyang espada pero nahihirapan siya. Pagkatapos, napansin niya ang iba pang mga gagamba na nagtatago sa kisame, tumalon ang mga gagambang ito para tulungan ang unang gagamba, na lalo pang nagpahirap kay Jinbei na manalo. Pinaputukan ng mga gagamba ng kanilang malagkit na sapot si Jinbei na nagdikit sa kanya sa sahig, mukhang nasa malaking problema siya, ngunit sa tamang panahon, dumating ang koponan ng Insect Magistrates. Ang kanilang mga pangalan ay Hibachi, Koikawa at Tenma na pinangungunahan ni Katori. Pinigilan nila ang mga gagamba at niligtas si Jinbei. Ang pagkakita niya sa kanila sa aksyon ay lalong nagbigay determinasyon kay Jinbei na maging mas malakas at sumali sa kanila. Sinabi ni Katori sa kanya na hayaan ang mga eksperto na asikasuhin ito, ngunit buong loob na tinawag ni Jinbei ang kanyang sarili bilang isang samurai. Biglang lumitaw ang isa pang gagamba. Sinubukan ni Jinbei na maghanda para lumaban ngunit nakadikit pa rin ang kanyang mga paa sa sahig, tinulak siya palayo ng gagamba at tumingin kay Oharu habang ito'y sumisigaw na tulungan siya ng kanyang mga magulang. Naalala ni Jinbei ang kanyang sariling nakakatakot na karanasan noong siya'y bata pa, sabi sa kanya ng kanyang ama na kung ang isang samurai ay natatakot rin ang mga taong pinoprotektahan niya. Ang pag-alala sa salita ng kanyang ama ang nagbigay kay Jinbei ng tapang na lumaban muli, tumalon siya pataas at inatake ang gagamba bago pa ito makapinsala kay Oharu. Nagpanata pa siya sa kanyang sarili na magiging mas malakas pa kaysa sa kanyang ama,
Ngunit sa sandaling natalo niya ang gagambang iyon, may isa pang gagamba na biglang bumagsak mula sa kisame direkta sa harap niya. Nakakaramdam siya ng panghihina, kaso handa nang umatake ang gagamba sa kanya at biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag at isang mandirigma na may espada ang dumating. Si Mogay, ang mandirigmang ito, ay madaling nagpakita ng kanyang lakas at nagawang talunin ang gagamba, na nagligtas sa kanila. Tumakbo si Jinbei patungo kay Mogay para pasalamatan siya, nakita niya si Mogay bilang isang bayani, isang tao na gusto niyang tularan, kaso lang hindi siya pinansin ni Mogay. Sa kabila nito, bilang pagkilala sa tapang at determinasyon ni Jinbei, humanga si Katori at inanyayahan siya na sumali sa kanilang koponan na lumalaban sa mga insekto, ito ang Insect Magistrates. Matapos sumali, nagsanay ng mabuti si Jinbei para lalong lumakas at matupad ang susunod na misyon, ang kanilang tungkulin ay protektahan si Kuroageha, ang pinakamahalagang tao sa grupo. Target siya ng mga insect hunters na isang organisasyon na nagnanais na patayin siya, nakatira siya sa isang kalapit na isla, kaya hindi maintindihan ni Jinbei kung bakit dapat nilang iwan ang kanilang pagpapatrolya sa syudad para protektahan si Kuroageha. Ipinaliwanag ni Katori na kung mamamatay siya, masisira ang syudad sa loob ng isang gabi, mabilis silang tumalon sa isang barko na magdadala sa kanila sa isla kung saan nagtatago si Kuroageha. Sa kanilang paglalakbay, nakasalamuhan nila ang isang insect hunter na si Monako na sinira ang kanilang barko na nagdulot ng malaking pagsabog. Lumaban si Mogay kay Monako, ngunit parehong malakas si Monako at Mogay at hindi nila siya matatalo kahit na may tulong ni Koikawa. Nagnanais talagang talunin ni Koikawa si Monako bilang paghihiganti dahil pinatay ng mga insect hunters ang kanyang ina, ngunit hindi siya sapat na malakas para matalo si Monako. Nagparachute sina Jinbei at Hibachi patungo sa isla at nang sila'y dumating, ang buong isla ay binabalot ng nakalalasan na usok. Ang usok na ito ay pinakawalan ni Kuroageha matapos maramdaman ang pagdating ng mga insect hunter. Inatake ng mga insect hunters sina Jinbei at Hibachi bago pa man sila makalapag, at bumagsak si Jinbei diretso sa gusali kung saan nagtatago si Kuroageha. Doon niya nakita si Kuroageha kaso hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan nito, inaakala niya na si Kuroageha ay isa lamang katulong na kanyang nakilala ilang araw na ang nakalipas, at dahil iniisip ni Kuroageha na siya ay isa sa mga taong nagnanais na patayin siya, sinunod na lamang niya ang utos ni Jinbei. Binahagi ni Jinbei sa kanya ang tungkol sa mga insect hunters, ngunit hindi siya natatakot, naniniwala siya na ang nakalalasan na usok ang magpapanatili sa kanilang kaligtasan. Mayroon silang maikling usapan kung saan iniisip ni Jinbei na nag-iisa at malungkot ang insect magistrate sa napakatahimik na lugar na ito. Sa kabila nito, nalulungkot siya ngunit tungkulin niyang manatili na nag-iisa, dumating ang mga insect hunters at inatake si Kuroageha. Ipinagtanggol ni Kuroageha ang kanyang sarili gamit ang kanyang lason, at nang sinubukan ni Jinbei na tumulong, lumipat sila sa labas para sa kanilang sagupaan. Pero hindi sumusuko si Jinbei, sinundan niya sila sa bubungan at sinubukan na labanan ang mga insect hunters sa kanyang sarili, ngunit hindi siya pinapansin at patuloy na sinusubukan na atakihin si Kuroageha. Gayunpaman, nagtago si Jinbei mula sa likuran at inatake sila, na nagbibigay kay Kuroageha ng pagkakataon na makabalik sa loob. Natanto niya na hindi siya makakalaban ng maayos dahil sa mga kilos ni Jinbei, nagbalik sa loob si Jinbei at ang mga insect hunters, handang magharap, kaso nababahala si Kuroageha na baka si Jinbei ay isang espiya. Ang kanyang lason ay pumapatay sa sinumang natatamaan nito, pero napapahinto ni Jinbei ang bawat pagkakataon na gamitin niya ito para atakihin ang mga insect hunters. Dagdag pa na wala sa mga atake niya ang tumama sa kalaban, tinanong niya kung espiya ba si Jinbei, kaso mabilis na nakita ng pinuno ng mga hunter ang distraction para maitulak si Jinbei palayo. Sinubukan na atakihin siya ng mga hunter mula sa iba't ibang mga direksyon, subalit matigas si Jinbei, bumangon siya at muling pumasok para protektahan si Kuroageha. Hinikayat niya itong tumakas at sabihin sa magistrate na pagkatapos nito, titingin sila sa langit ng magkasama para hindi siya makaramdam na nag-iisa at ito ang nagpa-realize sa kanya na hindi kasama si Jinbei sa mga masasamang tao. Bigla na lang dalawang hunter ang sumubok na atakihin si Jinbei, napakabilis nila at hindi siya makaiwas sa kanilang mga atake, nasaktan siya at tumanggap ng maraming sugat. Sa kabila ng nararanasang isang pagsabog,
napabalik siya at naglakad patungo kay Kuroageha, sinasabihan itong tumakas hanggang sa siya'y bumagsak. Ang matapang na pagtatangkang protektahan siya ni Jinbei ay nagpapaalala kay Kuroageha sa kanyang buhay at kung paano sila nagkakilala. Kinalimutan na niya ang kanyang pagiging tao 100 taon na ang nakakaraan at ginugol ang lahat ng mga taon na ito na nag-iisa dahil sa natatakot o kinamumuhian siya ng lahat, hanggang sa araw na nakilala niya si Jinbei. Nagnanais siyang manood ng mga fireworks ngunit hindi siya makalabas sa kanyang bakuran dahil sa ibang tao. Pero nagtagumpay si Jinbei na makahanap ng paraan upang tulungan siya. Natagpuan niya ang isang tore kung saan sila parehong nanood ng mga paputok sa unang pagkakataon at binigyan niya si Jinbei ng isa sa kanyang mga kampana, bilang pasasalamat. Ang alaalang ito ang nagpalabas sa kanyang lahat ng kapangyarihan at lason sa loob ng kanyang katawan, na nagpapalit sa kanya sa isang madilim na paru-parong bersyon ng kanyang sarili. Ngunit sa unang pagkakataon, mayroon siyang nakilala na tunay na inosente at nagmamalasakit sa kanya at nagtatangkang protektahan siya. Hindi niya kayang kalimutan ang kabaitan ni Jinbei kaya ginawa niya ang lahat upang protektahan ito. Nagpalipad siya ng kanyang malalakas na atake pero nagawa nilang iwasan ito, sinusubukan nilang atakihin siya mula sa malayo ngunit kayang-kaya niyang i-block ang bawat atake at sumasagot siya gamit ang mas malakas na puwersa. Anumang binabato sa kanya ng mga kalaban ay natutunaw kapag tumama ito sa kanyang protective barrier. Gayunpaman, isang kahina-hinalang arrow ang nakahanap ng daan sa kanyang barrier at tinusok siya sa dibdib, bigla ang naglaho ang kanyang malalakas na kapangyarihan. Napalibutan siya ng mga kalaban at sinaktan siya ng pinuno ng mga kalaban, binitawan siya ng pinuno at iniisip kung paano siya papatayin, ngunit narinig niya ang boses ni Jinbei. Siya ay nanghihina pero nagpupumiglas na mabuhay kaya tumakbo siya, umaasang maididistract niya ang mga kalaban at hindi pansinin si Jinbei. Pero hindi ito nagtagumpay, isa sa kanila ang nakapansin na buhay pa si Jinbei, nagmakaawa siya sa kanila na huwag patayin si Jinbei pero mas lalo lang nilang gustong patayin ito. Nang oras na sasaksakin na ng isa sa kanila si Jinbei, dumating si Mogai upang pigilan sila. Lumitaw rin ang iba pa sa grupo at tinulungan si Kuroageha na iligtas si Jinbei. Naiwan si Mogai at Koikawa para pigilan ang mga kalaban habang sila ay tumatakbo, may ilan sa mga mangangaso ang nakahabol sa kanila at inatake sila. Dahil dito, napilitan silang maghiwalay at si Kuroageha na lang ang natira kasama si Jinbei, ginawa niya ang lahat upang dalhin at iligtas si Jinbei habang siya ay patuloy na tumatakbo. Napansin ni Kuroageha ang lahat ng kanyang mga sugat at umaasa na mabuhay ito, para siya ay makapagpaumanhin dahil hindi niya ito agad pinagkatiwalaan. Ngunit bigla ang may isa pang miyembro ng mga kalaban ang humahabol kina Kuroageha at Jinbei, lumokso ito upang gumawa ng pag-atake sa kanila. Nagawang iwasan ni Kuroageha ito sa pamamagitan ng pagtalon sa lupa, ngunit naging vulnerable siya sa susunod na atake. Sinugod ng lalaki si Kuroageha para tapusin ang kanyang buhay at siya ay nagpikit na may pagsisisi na nawala ang pagkakataon niya na humingi ng sorry kay Jinbei. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Jinbei na nakatayo matapos niyang itapon sa lupa ang kalaban. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita na nakatayo si Jinbei pero iba ang kanyang itsura at hanggang sa sandaling ito, walang nakakaalam sa tunay na kapangyarihan ni Jinbei kahit siya. Kapag siya ay malapit ng mamatay, maaring siya ay magising sa tunay na kapangyarihan ng Demon Fox God. Hindi lamang tumayo si Jinbei, nag-teleport siya patungo sa kalaban at sinimulang bugbugin ito ng paulit-ulit na parang isang berserker na halimaw. Tumayo muli ang kalaban at inihanda ang kanyang pinakamalakas na atake para takutin si Jinbei, kaso parang casual lamang na naglakad si Jinbei papunta sa kanyang espada habang sinasabing malapit na ang iba pang mga kaaway. Hindi handang sumuko ang kalaban at sinubukan na atakihin si Jinbei gamit ang apoy, subalit masyadong mabilis si Jinbei, nag-teleport siya sa likod ng lalaki upang iwasan ang atake at nahiwa ito. Pagkatapos nito, gumawa ng isang kakaibang kilos si Jinbei, sinimulan niyang tumakbo palayo kay Kuroageha nang hindi nagsasalita. Samantala, ang natitirang grupo ay naipit ng mga insect hunter at sa puntong iyon na sila ay malapit ng mamatay, biglang dumating si Jinbei at sinasalo ang lahat ng mga bala gamit ang kanyang kamay. Ngunit bigla siyang umiwas at inatake ang kanyang mga kaibigan, pero swerte na nakaiwas sila sa huling sandali,
ito ang unang pagkakataon na nag-transform si Jinbei sa kanyang tunay na anyo kaya hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang sarili. Subalit hindi siya tumigil doon, kapag wala na ang kanyang mga kaibigan sa harap niya, lumapit siya sa mga kalaban at sinugod sila at doon pinakain sila ng putik. Nang lumaban sila pabalik, ipinakita pa niya ang mas marami pang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasama ng tatlong malalaking braso na lumalabas mula sa kanyang buhok. Ginamit niya ito upang hawakan ang mga kalaban at pinapalakas ang pagsasakal niya sa kanila, habang lumalakas ang kapangyarihan ni Jinbei. Ang lupa ay nagsisimulang masira sa ilalim ng lakas nito, nang gigigil siyang wasakin ang mga kalaban at sumisigaw siya na ang lahat ay kaaway niya. Ang malaking braso ni Jinbei ay nagiging malaking bola na may mga tusok, sinisimulan niyang itapon ang mga tusok sa lahat ng direksyon nang hindi nag-aalala sa pinsalang maaaring maidulot nito sa mga kasama niya. Ipinapaligid niya ito at sinasakmal ang lahat ng nasa paligid niya, hindi na makita si Jinbei sa anyong ito. Si Kuroageha ay hindi na makilala si Jinbei sa anyo nito at nais niyang makabalik si Jinbei sa dati na isang mabait at inosente. Sinusubukan niyang umakyat sa mga bato upang humanap ng paraan upang bumalik sa normal, ngunit nang malapit na siya sa tuktok, inatake siya ng isang kalaban. Sinasakal siya nito at ibinaba siya. Inihanda ang kanyang sandata upang tapusin ang kanyang buhay at siya ay umiiyak at humihingi ng paumanhin dahil hindi niya magawang iligtas si Jinbei at habang ang kalaban ay papatay na sa kanya, narinig ni Jinbei ang tunog ng kampanilya ng kanyang sombrero at bumalik ang kanyang pag-iisip. Agad niyang pinatay ang kalaban at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang normal na anyo, nagtatanong kung ligtas siya. Halos hindi siya makapaniwala na bumalik si Jinbei bilang mapagmahal at inosenteng tao. Ngunit biglang nawalan ng malay si Jinbei. Matapos matalo ang mga kalaban, natapos ng grupo ang kanilang misyon at kinilala si Jinbei bilang isa sa mga pinakamalakas na samurai sa mundo. At dito na rin nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.